chapter 1 verses 15 to 18. Ako na lang pagkabasahon, sundan na lang ako gamitin yung mga mata. And the word of God said, "Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were witnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Verse 18, "And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount." Let us pray first. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, thank you sa opportunity. Salamat sa taknas sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, for another day nga kami makasimba diya sa Espiritu Kamuturan. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, among matun-an. We pray, Father God, nga ikaw magapatayin hatag na mong kaalam sa pagsabot sa imong pulong o gamit ako instrumento lamang sa pagdala nini. Dear Father God, i-bless sa mga panimbahon karong kabuntagon. Ikaw mag-prepare sa among unang kasing-kasing. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. So atong padayonon ang atong Sunday School lesson bahin sa trustworthiness of God's Word or the Bible. Point number 1, kanang gitawag na sa atong pagtuo, point number 1, palihog po na flash na siya. Okay, sa point number 1 na to, kung tanawan nimo ang pulong sa Ginoo, nasa gitawag nga reality, naay kamatuoran. Dili siya gitawag atong pagtuo, gibutang-butan lang sa butang nga wala jud hinungdan, no? Nadi siya kamatuoran, nadi siya reality, no? Kung tanawon nimo si Apostle Peter, nag-ingon siya in verse 16, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty." Apostle Peter, James and John, nakakita sila mismo, nakakita sa transfiguration of Jesus Christ. And that experience, that proves na ang pulong sa Ginoo is what? Tinuod. Okay? So Peter, as of now, Peter is concerned, kung tanawan ninyo sa verse number 15, "Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease." So maabot man jud ang kamatayon sa atong kinabuhi. Amen? Pero si Peter, nihangyo siya kung kumahimo to have these things always in remembrance. Because Peter is concerned about the next generations of Christians. No? Not all the time, siguro yung mga mature na to karon dire magpabili na nagtudluhan-tud karon. Kay someday, na po yung mga mustad, mubarog diri sa inyo atubang nga different persons, but same faith. Di ba? Kay lisod po kayo nga, wala na, siguro mga 70 na akong edad, sakit dyan tuhod, anak ba? Mga kaigsunan, abrahin niyo ang Bible, wala dyan mapulin ako. Di ba? So, concerned siya about sa the next generation Christians. And he yearns to continue our spiritual growth. We need to grow, Christians. Dili tayo kinahanglan magpabilin nga ang atong pagtuo, tama ragyod sa kaluwasan lamang. Dili kay murag sa ano ba ang level sa atong pagtuo, grade 1 ra gyapon hantud karon. Ang uban kay kinder pa, ang uban daycare pa gyud. Ang uban murag mo pay pag pagsugod og litok, mama. Murag Christian nato hantud karon, gamay ra bikil gyud. No? So we need to grow. So now, focus ta sa 3 things para sa gitawag growth nato as Christian. Focus lang tani nga simple nga gi-mention ni Peter. So first is making salvation certain. Aton sigurado gyud, atong kaluwasan sigurado gyud. Nga nasa pulong gayud. Okay, salvation need to be sure. Siguradoon nato ni. Dili mo mag-concern sa unsa pa ditong gihimo sa una ni Jesus Christ nga from 12 years old to 33 or to 30. Unsa yung mga nahitabo ato? Hindi mo na concern yun. Ang concern mo ang mong kalagong kasiguro maglangit. Hindi mo na concern kung unsay pirma ni Adam.
Ang uban kay concern pag yun na nila. Sa unang panahon, hindi mo na concern yun. Ang concern mo, nga imong kalag na kasiguro bagbadtog langit. No? Hindi mo na siguro concern kung halimbawa mingon nga, ang among tinuod, ang church mo ay tinuod kay daghan kay me. Bisan pa daghan mo, kung wala mo sa kamaturuan, kung wala mo nagbase sa pulong sa Ginoo, wala gihapon na. Kita nagbase rata sa kamaturan. So making the salvation needs to be sure. Salvation is always what? Sa uban, debate ni. Ang kaluwasan, debate ni. And ang uban po, pag may isgot na bayan sa kaluwasan, bayan sa salvation, they are always doubt in their hearts. Luwas na bigod ko? Here, ang salvation nga gihatag sa pulong sa Ginoo na naa ni Jesus Christ, sigurado Sigurado gyud. No? Salvation is given by God and it is certain. Salvation is gift of God. So, una, making the salvation certain because salvation is a gift from God. It is not nga atong works. Kung tanawan na to, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gift of God. Ang salvation, gasa gayud sa Ginoo. Igor yun nimo dawaton. Natay maingon nga, ang salvation kinahanglan yun nimo paningkamutan. Ngano paningkamutan man nato nga gasa man ni sa Ginoo. Ngano kinahanglan man to haguan nga igura man ta mo dawat. Kaya nga naman, this is the gift of God. Romans chapter 6 verse 23, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Giutro na pod. And then gibutangan pa, not of works, lest any man should boast. Kung panalitan manggod ang salvation, pinagi sa maayong buhat, pag-abot nato sa langit, puros na bugiro. No? Maingon ta nga, ngano na langit man ka, buutan mangay ko. Tungod din na nimo, na langit ka. Dili, oy, it's not of works, but it is the gift of God. So, salvation is a gift of God. Salvation is certain because it is by faith alone in Jesus Christ, plus nothing, minus nothing. Ang kaluwasan, pinagire ng Kristo, dili na nimo sumpayan, di pa nimo kulangan. Kaya mangingon sila nga, grabe po ng kaluwasan ninyo, simple ra kay sa nga tanan. Kinahanglan jud paningkamutan pa nimo. Ano maningkamot pa man ka, nga gihatag naman sa Ginoo. Kumpleto may hatag sa Ginoo. Ang Ginoo gani mo hatag kumpleto. Di jud ka magmahay. Pero usahay kita no, muhatag ta, kulang-kulang gyapon. Salvation is certain because it is by faith alone in Jesus Christ, plus nothing, minus nothing. God provides our salvation and all we have to do is just to receive it by faith. Dawato ra nato. Hindi na nato paningkamutan, maningkamot kog simbaro na kumaluwas. Naata sa simbahan karon kay sigurado tangaluwas kita. Naata sa simbahan dili because tungod kay aron makumpleto akong kaluwasan. Kakuyaw bagod. No? Kung kumpletuhon nato atong kaluwasan, unsa man ta Ginoo? Dili ta Ginoo. Bisan unsa nato paningkamot, di ta ka kumpleto kaluwasan. Bisan unsa pa kakadato, unsa pa kabutan, di yun na kumpleto sa imong kaluwasan. Kaya naman, that is complete in the Lord Jesus Christ. Only Jesus Christ died for our sins. No church, no religion, no good works. Only Jesus Christ ang nagpamatay sa cross. Wa na'y lain. No? Kung tanawon nato na Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ, not church, not good works, not anything na pwede mong ipanghambog sa imong kagalingon, but Christ died for us. So every time tayo mag-soul winning, wala gyud tay pamagi nga ang ato pag soul winning dili tungod nato maita mo explain, but Jesus Christ died on the cross aron kita maluwas. So that's why salvation is certain. Gisigurado ni Peter nga kining kaluwasan, sigurado yun no? Di na kinahanglan ta magduwa-duwa. Salvation is certain because God gave us the power to become the sons of God if we receive Jesus Christ as our personal Savior. Ang kaluwasan, gitawag ni siya, kanang gitawag nga, gitawag nga, if. Pag sinabing if,
condition. Kung dawaton nimo, okay. Pero kung di naman dawaton, wa jud mi mahimo. Mga sa kaluwasan, every time na meron kang ginashiran, ayaw ka goal kundi siya mudawat. Siguro dili pa niya time nga mudawat, pero at least nakabugas ka. Kaya nga naman, if man na, dili man kita ang muluwas. Kaya maingon pa nga, pila may imong na-witnessan, kung dili pa kumain mo explain, wala tayo ipanghambog. Oy, kaya nga naman, bisag pa kung sa may kang explain, kung wala dyan ba lang spirito nga mo-guide ka niya, di ka na mudawat. Pero here, ang pulong sa Ginoo, kung ilang masabtan, explain lang ni mo by the guide by the Holy Spirit, maluwas na sila. Kaya nga naman, there's always condition. Gahapon, as eyewitness, sabi ko, sa giwitnessan ako, guys, this is a conditional, tagay IT manggod, mga bright po, mga bata, may ka mo English, may ka magpasikot-sikot sa mga pulong, pero sabi ko, kanang gitawag nga condition nga if. Kumbaga, if you're going to do this one, you will save. Sa niya, yes. But if you will not, dili gihapon mo. Pero kung di mo kadawat ni Jesus Christ, ingon sa pulong sa Ginoo tungod sa atong sala, impyerno ta. Okay ba ni mo maimpyerno ka? Kamo, okay ra ninyo maimpyerno mo? May ingon juta dili oy. Mga there's always an if. So, dawaton ninyo mo si Jesus Christ, aron makasiguro ka. Pero ang uban sa niya, ano manggod? Makasala pa manggod ta. Yes, pero ang Ginoo, di gyud siya makasala. The righteousness of God, dili gyud na nimo mabulingan. No? Mga Kristohanon, kung panalingtan tinuod ka nagdawat ni Jesus Christ, magkinabuhi gid kita diha sa ato nga Ginoo nga ato maluluwas, which is Jesus Christ. So 1 John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So salvation is certain because God gave us the power. No? God gave us the power to become the sons of God. Hindi tungod kay maayo kang tao, but it is God that gave us the power to become the sons of God. Mga salvation, certain yun siya. No? Certain yun siya. Kung makita ni mo, base makaingon mo ba ang uban, but as many as receive him. Kinsa man ang him? Ato nang tanawan ng him. Verse number 1, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Tanawan niyo ng Word, it is capital W. Usa ng Word? John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as only begotten of the Father, full of grace and what? Truth. Full of grace and truth. Kisa ng Word is made, nahimo siyang tao, no? The Word was made flesh and dwelt among us. Si John, nakakita dyan siya, kaya nga naman, nagkuyugod sila. Di ba? And then, makaingon pang katanga, kinsa man ang gitawag nga full of grace and glory. Verse number 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by, kinsa man? Jesus Christ. So in John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, kisay dawato nimo si Jesus Christ. That's full of grace and truth. Ang kamatura naragid sa pulong sa Ginoo. Amen? Mga ang kaluwasan sigurado. It is a certain. So salvation is certain through Jesus Christ. 1 John, base makaingon po mga, unsa pa pamatuod pag yun nga naadyo ni Jesus Christ, sigurado yun ang kaluwasan. 1 John chapter 5 verses 11 to 13, and this is the record. Asang record? This is the record. Di ba kung halimbawa sa mga yuta. Sa yuta, aron makaingon ka nga kining dapita ako ani. Unsa may pampatuon nimo ana? Na kay birth certificate, dili oy titulo. Na kay titulo. Okay? Nakititulo. Nga, kining record, kining dapita, this is mine. Kaya nga naman, nakabutang sa imong ngalan. Karon ang pulong sa Ginoo nag-ingon, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in what? In His Son. And he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
Maingon sila, kinsa man ni Son of God? Tanawan nato. Verse 20, 1 John chapter 1, chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us understanding that ye may know him that is true, and we are in him that is true, even his Son. Okay? Kinsay Son of God? Jesus Christ. So, naadyo ni Jesus Christ ang salvation. Ang salvation, certain. Sigurado yun eh. Basta makingon po sila nga, tinood ka na. Tanaw na po nato ha. Salvation truly is certain through Jesus Christ, and that's the truth. Wa nagilain. Sa atong verse nga gibasa, 2 Peter chapter 1 verse 17, and he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, and in whom I am well pleased. Mismong si Peter, naka-witness doon siya na si Jesus Christ na transfigure, and not only that, nakadungog pag yun siya sa what? Sa tingog sa God the Father nga, this is my beloved Son. Mga ang atong kaluwasan, sigurado yun. Dili ni duha-duhaan. Kaya kung magduha-duha ta, nagduha-duha ka sa pulong sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo, sigurado mangyud oy. Ngano angay pa man nato ni dibatihan. Dili ta mo debate sa pulong sa Ginoo, apan musunod lang ta ana. Number 2, the truth of godly living. Godly living needs basis upon the truth or the word of God. Ang pagkinabuhi nga Diyos nun, nagyod nagbase dahil sa pulong sa Ginoo. Nay certain nga dalaga, day, ngano ka naman ang imong uyab, dili man na Kristohanon. Ay, pastor, Diyos nun man eh. Ngano nakaingon mga Diyos nun, di gani magkita magsimba? Diyos nun. Diyos, abuutan man eh. Wala man sa pagkabuutan. Ang atong pagkinabuhi, nagid sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, nasa kamaturan. Our living or lifestyle needs to be aligned to the Word of God. Ang atong lifestyle, nag-align, dili ang Ginoo ang mo-align nato. Mga gamiton nato ang pulong sa Ginoo, aron i-correct kita. Aron natay godly living, dili kay kinahanglan jud musubay gyud ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Na dili lagi mao. No? So we must what? Galatians chapter 2 verse 20. This is the common. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Makinabuhi ta, tungkol kay nanatay Kristo, diha ta kay Kristo. Dili kay mo subay ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Apan ang imong kinabuhi, subay gyud diha sa pulong sa Ginoo. We are now crucified with Christ. We live because of Christ. We now live by faith in Christ Jesus. The truth of godly living is not because we are good, but it is all because of Jesus Christ. Amen? So ang godly living po, hindi po yan siya gitawag nga nagbase lang yun tungod kay palasimba ka, buutan ka, nangalagad ka sa Ginoo, apa nagbase na sa pulong sa Ginoo. Amen. Number 3, ako ning idali-dali kay para dili ta malangay ba. Godly character development kini murag taas-taas ning isgutan na to ani. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But He has called you what is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Godly character development needs a standard from God. Ang standard sa atong character development naagyod sa standard sa Ginoo. Okay? Amen? The standard of God needs to be holy. To be holy in all manner of conversation. Muna standard sa Ginoo. Okay, sabihin natin.
Modest apparel is not Baptist standard. It's not Baptist standard ang modest apparel. It is God. Mga Christians, modest apparel. We are doing this one not because, ingon man gud ni pastor, kinahanglan yun modest apparel. Naa sa pulong sa Ginoo. Unsa pa? Worldly music is not of God. Hello? And it is not Baptist standard. Karon kita mga Christian, usahay no? Mag-earphone na lang yun ta kanunay. Kaya para wa makadungog kung sa imong ipaminawan. Ang uban kay murag baga na kay gnawong, gi-speaker pag yun. Napag yun sa area, murag base sa simba, napod nga ni ba? Mangusahay magbantay mo diha sa Jerom ha. Kay base na mo kalit og gawas diha nagmakarina. Tingog, delikado. Kaya nga naman, kanang worldly music, dili man na standard sa Baptist. Di ka man sa Ginoo. Marriage. Wa ko nang hilabot sa inyong kinabuhi, ha? Pero ang marriage, dili standard sa Baptist. Kung mahimo, pakasal gyud mo. No? Standard man ni sa Ginoo atong isunod. Ang mga karakter nato usahay, dili uyon kay nga naman, gusto pa na ako ingon ani. Dili ni Baptist standard, but it is of God. Unsa pa? Be not unequally yoked with unbelievers is not a standard of a Baptist. Be not unequally yoked. Grabe gyud pud mo no. Di na gyud mo makikuyog-kuyog na mo others na mo sa tanan. Dili mi others, nagsunod na gyud, nagsubay ra gyud mi sa pulong sa Ginoo. Pwede ka, meron kang barkada na unbeliever, okay lang, pero hindi ka mauyon sa ilang ginabuhat. Amen? Unsa pa? Remember this one, Christians, pride ends with destruction. But humbleness, God give it grace. Kung panalitan gani, pag nagwali gani, nas naigo kita, dili mo ha, naigo kita, dili mo manluod, paubos lang ta. No? Kaya nga naman, kung nagpaubos ta, ang Ginoo mo hatag na to grasya. Kaya kung panalitan, giwalihan mo ba yung sa sala? Anadyo ka, magkinsa. Sigurado, sunod Sunday, wala ka. Or basin sunod-sunod, wala na dyo ka. Kaya nga naman, manghilabot sa akong kinabuhi. Dili ko nang hilabot sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, manghilabot ko sa kinabuhi nga naman po ikaw galingon, nga kinahanglan mo tarungon. Di ba? Gitarong ta sa pulong sa Ginoo. Mga pag every time na meron tang pagsimba, nang walihan ta bahin sa sala, di ta masuko. Apan salamat ta sa Ginoo nga gibadlong kita. Kisa may badlongon sa Ginoo, ang bastardo dili, ang iyang anak. Anak man kata sa Ginoo. Uy, gamay ra day anak sa Ginoo katong nag-answer, kita-kita ra istorya be. This is a Sunday school pa. You should participate. Dili sa mo matulog. Uy, pangmata sa mo. Uy, sa'yo pa man. Amen? Padayon na. Remember this one ha. Godly character development is a long process. Basi naghunahuna mo ba? Pagsulod nyo sa Baptist, buutan na mo sa tanan. Kaya naharabay pagsulod sa nandire, ang uban isa pa katuig before nakasabot sa kaluwasan. Napay uban mga gamiton gyud kini grasya ra sa Ginoo pero ang kinabuhi wa jud silingan. Grabe mo share sa pulong sa Ginoo pero wa gyud silingan. Unsay way silingan? Ambot lang kung sinong nudan. Kamo na'y bahala na. Remember, godly character development is a long process gyud ni siya. Pero unsay kinahanglan? But need a single step of obedience from the Word of God. Simple nga obedience lang, single step. Single step. Pero usahay naman nyo, maglisod man ko sunod sa pulong sa Ginoo, maglisod man ko og simba. Nga na maglisod mo ka, kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, ang daming dahilan. Kahit sabihin mo pa nga, isa lang ang pulong gigamit ni mo, 20 na nang iya, kay mo balibad yun. Simbata, dagan ko buhaton. Simbata, sakit akong ulo. Simbata, sakit akong tiyan.
Simba ta, sakit akong buhok. Hasta buhok di sakit. Di lang gusto mo simba. Pero kung nagka-problema na nasa ospital, gibisitahan mo, oh, brother, sister, musta mga musimba na gyud ko sunod Domingo, tagaan lang ko. Di gani ka kasimba nga nakay kusog, pag kuman karon na noon nga naka sa ospital, nanay dextrose, napay dugo, ay naambot na lamang. Hulaton pa nato, may botay nga na. Here, ang development sa atong Kristohanong kinabuhi, long process ni siya, pero single step of obedience from the Word of God, more atong kinahanglan. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo certain sa atong kinabuhi, apan single step of obedience. Ang kinahanglan magyunato Christians, hindi ka nang gitawag nga skills. Hindi kay nakay abilities. Dili tungod kay nakay talent, but obedience from the Word of God. Kahit sabihin mo pa, mayo ka mo kanta, mayo ka mo timing, pero hindi ka mo obey sa pulong sa Ginoo, di ka mo kanta sa choir. Maingon pang ubaan, grabe po ng mga choir, oy, nangayabag man po, naningkamot, biya po may grasya sa Ginoo, no? Kaya nga naman, dili man amo ang talent. Ang samuha manggod nami single step nga musunod. Sa una, ang daming choir. Puros batanon. Nangaminyo, nawala naman mo. Uy, aha naman mo. Asa naman ang mga Kristohanon nga nag-obey sa una. Ano to? First step lang and then second step, backward na backward. I'm not mocking you, no? Pero here, Christian pa na yun, pagpanglagad sa Ginoo, dili ta mo backward. Na kay single step ka po obedience, another single step na po, another single step na po. Kaya nga naman, kinahanglan ta magpadayon. Na may bulong sa Ginoo nga itong mabarugan. Nga no maulaw man ta. Ang maulaw man ko kay grabe ka perfectionist ang atong choir director or choir directress. Dili may perfectionist. Nagsubay rata kay nga naman, Ginoo gud atong gialagaran ngano dinhi nato hatagan the best. Di ba? Pero kung panalita naningkamot na yabag yapon, basta kay naningkamot og the best. Ang uban kay manaway ra man noon, di ta manaway. Kung wala kay gibuhat para sa Ginoo, hilom la ka diha. Pero kung nakay gibuhat maningkamot gyud kita, amen. Mga encourage ko yung mga daan. Balik mo oy. Balik na ta. Yung single step ninyo sa una, punaan na po ito ninyo, kay dugay-dugay na. I am not saying, grabe po, padungog. O ako nagpadungog, ang Ginoo rin na makikistorya ninyo, eh. Kaya nga naman, kung ako makikpadungog-dungog ninyo, pwede mo sunod, after that, wala na. Pero here, diha ta balik ta sa pulong sa Ginoo. Once again, sa atong gitawag nga reality of our faith, tinuod yun ni siya. Mga Christian, ang development sa atong gitawag nga karakter, ipadayon na to. Ang uban, kay basin mo kauna no ba nga, kini Kristohanon ni siya, buutan kay ni siya, ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa. Ha? Even though, kay gani naadiri sa simbahan, basin nagpuyo ba, wata kabalo, ay mo kumpiyansa. Kung panalita mo yung amutan, do not look for a person. Look unto God. Looking to Jesus lang ta. Kaya nga naman, pwede ta masaway, kini buutan ni siya, pagkakita mo, dili man di ay, awanin, backslide na ka. Ayaw, looking unto Jesus po kita. Okay? Bisag pag-awayon ka sa uban, looking unto Jesus radyog ka. Bisag pag gisaway ka, looking unto Jesus ra ka. Bisag pag unsay istorya nimo, looking unto Jesus ka. Mo may nasa pulong sa Ginoo. Di ta mo tanaw og tawo. Kay kung mo tanaw kag tawo, way siguro na. Pero here, certain si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, certain ang pulong sa Ginoo. Point number 2, next Sunday. So, kinahanglan na mo. Last part na ba yan eh? Amen? Hinay man. Amen! Di ta mo uli ron. Joke lang. Okay, mag-break. Tag 5 minutes. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagnasa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. We pray the Father God, sa mong divine service, ikaw magpadayon, nag-bless ka na mo. In Jesus' name we pray. Amen.